Tuwing nagpapahayag ako ng nararamdaman sa pinakamagandang estudyante sa paaralan, lagi siyang nagbibigay sa akin ng isang sobre na may pera. Sa unang pagkakataon, 35 milyon, sa pangalawa, 7 milyon, sa pangatlo, 14 milyon at pagkatapos ay malamig na tumanggi na maging girlfriend ko. Akala ko, ginagamit niya ang pera para palayasin ako, isang taong umiibig na bulag. Hanggang isang araw, nakuha ko ang kanyang telepono. Natuklasan kong mayroong 900 at 99 na litrato ng mga nakuha. Tinawag pa akong mahal na asawa. Kaya pala, matagal na palang may gusto sa akin ang pinakamagandang estudyante, pero tahimik niyang tinatangkilik ang proseso ng aking panliligaw. Nang malaman ko ang katotohanan, agad akong tumawag sa bahay. Mom, Dad, pumayag na akong mag-aral sa ibang bansa. Ang taong gusto ko ay gusto rin ako, ngunit sa sandaling iyon, hindi ako masaya kundi galit at walang magawa. Sa nakaraang 2 taon, para makasama siya, isinakripisyo ko ang lahat, ang aking pagmamataas, tiniis ang mga pang-aasar ng mga kaibigan, araw-araw na nagdadala ng almusal para sa kanya, at tuwing umuulan. Ako ang unang dumadating na may payong. Ngunit ang aking tapat na damdamin ay hindi nasuklian. Nakakaiyak na ako sa mga gabi at kinabukasan, bumangon muli at nagpatuloy sa pagsunod sa kanya. Minsan, para lang makasama siya, muntik na akong isuko ang isang mahirap makuhang scholarship para sa exchange student. Hindi pa natatapos ang usapan sa silid, narinig ko ang boses ni Isabela Dalisay. Kung may gusto siya sa akin, hindi siya aalis. Hintayin kong magpahayag siya muli at sasagutin ko. Ang tono niya ay tila walang pakialam, puno ng kumpiyansa na hindi ko mapigilang tumawa. Wala nang susunod na pagkakataon. Ngayon, gusto ko na lang umalis, tuluyang mawala sa kanyang mundo. Sa sandaling itinulak ko ang pinto at pumasok, biglang huminto ang mga bulong-bulungan sa silid. Lahat ay sabay-sabay na umiwas, nagsimula ng pag-usapan ang ibang bagay, parang hindi ako nakita. Si Isabela Dalisay ay hawak ang baso ng alak at nakisali sa laro sa mesa, may malamig na ekspresyon kahit hindi man lang ako tiningnan. Tiningnan ko siya at hindi ko maiwasang magbulong, ang galing ng kanyang pag-arte. Sa harap ng pagwawalang bahala ng lahat, hindi ako nalungkot, naglakad ako patungo sa isang bakanting sulok ng silid at umupo. Sa susunod na higit sa 1 oras, ang lahat ay masayang nag-uusap, habang ako ay nag-iisa na naglalaro sa telepono na parang isang di nakikitang tao. Dati, basta't lumitaw si Isabela Dalisay, tiyak na hahanapin ko ang pagkakataon na makalapit sa kanya, maghahanap ng iba't ibang paksa para makuha ang kanyang atensyon. Kahit sa kaarawang ito, kinailangan kong maglaan ng maraming oras para makuha ang imbitasyon, humingi ng tulong sa maraming tao. Dapat sana, ang mga bagay na mahirap makuha ay dapat pahalagahan. Ngunit ang malamig na pag-ugali ko ay tila hindi pinahahalagahan ang kanyang kaarawan. Ang kakaibang malamig na saloobin na ito ay nagdulot kay Isabela Dalisay na hindi mapanatili ang kanyang kalmado, ilang beses akong tinignan. Matapos kantahin ang Happy Birthday, at matapos ang pagputol ng cake, mabilis na dumating ang bahagi ng pagbibigay ng regalo. Naghintay ako hanggang matapos ang lahat sa pagbibigay ng regalo, saka ako, dahan-dahang tumayo, kumuha ng isang maliit na kalendaryo mula sa aking bag at inabot ito. Lahat ay nagulat na tumingin sa akin, dahil ang kalendaryo ay kasing liit lamang ng palad, may kabuuang 30 pahina, at mukhang napakasimple. Hindi ko pinansin ang mga ekspresyon ng iba, tiningnan ko si Isabela Dalisay at mahinahong sinabi, Isabela Dalisay, mula ngayon, araw-araw ay dapat mong punitin ang isang pahina. Kapag naabot mo na ang huling pahina, magkakaroon ka ng isang sorpresa. Ito ang aking huli at espesyal na regalo sa iyong kaarawan. Nang marinig ito, ang ilang mga kaibigan niya ay biglang tumawa. Ito na ang ika-negatibo 100 na pagtatangkang magpahayag, di ba? Ang sipag mo. 2 taon na at patuloy ka pa rin? Ganoon mo ba siya kamahal? Naapektuhan ng mga salitang ito, inisip ni Isabela Dalisay na ito ay isang kalendaryo para sa ika-negatibo 100 na pagtatangkang magpahayag, bahagyang umangat ang kanyang labi. Ngunit mabilis din itong bumalik sa walang pakialam na ekspresyon. Sabi ko noon, kung magpahayag ka ng 100 beses,
isasaalang-alang ko, pero hindi ko sinabi na tiyak na sasagutin kita. Alam kong nagkamali sila ng pagkaunawa. Ang huling pahina ay hindi ang araw na magpahayag ako, kundi ang araw na tuluyan akong mawawala sa kanyang mundo. Hindi ako nagbigay ng paliwanag, ngumiti na lamang. Isabela Dalisay, matagal na akong nanliligaw sa iyo, ngunit hindi kita napaiyak. Gusto kong malaman kung ano ang iyong ideal na tipo. Pagkasabi ko nito, biglang nanahimik ang buong silid. Lahat ay nakatingin sa kanya na may mga tanong sa kanilang mga mata. Si Isabela Dalisay ay nakatitig sa akin, tahimik na ilang segundo bago dahan-dahang binuka ang kanyang bibig, ang ideal na tipo ko. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa ilalim ng mga tingin, si Emilio Lacan ay pumasok na may hawak na isang kahon na maayos na nakabalot, ngumingiti ng banayad kay Isabela Dalisay, maligayang kaarawan. Ang tingin ni Isabela Dalisay ay nahulog sa kay Emilio Lacan kasunod ng pagbati, bahagyang kumatok ang kanyang daliri sa mesa, at ipagpatuloy ang naantalang pangungusap. Ang ideal na tipo ko ay siyempre ang uri ng batang lalaki sa tabi. Masigla ang personalidad, magandang itsura. Nang pumasok siya at narinig ang mga salitang iyon, na mula si Emilio Lacan, masayang lumapit sa kanya, inabot ang regalo na maingat na inihanda, pinipilit siyang buksan ito sa harapan. Agad na nahatak ang atensyon ng lahat, at walang sinuman ang nagbanggit sa naunang paksa. Nakita ko ang dalawang tao na napapaligiran ng lahat. Hindi ako nagpakita ng sakit, sa halip bumalik ako sa aking upuan. Sa buong gabing iyon, kahit saan man pumunta si Isabela Dalisay, kasama niya si Emilio Lacan, parehong nag-uusap at nagtatawanan, nagbabahagi ng isang piraso ng cake. Tahimik kong pinagmamasdan ang kanilang malapit na larawan, maraming alaala ang bumalik sa aking isipan. Kahit na siya ang pinakamagandang estudyante, maraming nanliligaw, ngunit palaging pinapanatili ni Isabela Dalisay ang distansya sa mga lalaki. Ang tanging pagbubukod ay si Emilio Lacan, ang kaibigan niyang lumaki kasama siya. Siya ang tumutulong sa kanya na ayusin ang kanyang gulo-gulong buhok. Kasama siya sa klase, nagdadala ng tubig para sa kanya sa mga pahinga ng basketball. Ang mga pabor na iyon ay tila mga talim na tumutusok sa aking puso. Ngunit nang malaman ko ang nakapanghihilakbot na katotohanan, nalaman kong kahit na sila ay magkaibigan mula pagkabata, hindi naman talaga sila malapit. Si Emilio Lacan ay palaging sumusunod kay Isabela Dalisay, ngunit hindi siya kailanman nagbigay pansin. Hanggang sa ako ay dumating, saka siya nagsimulang sadyang ipakita ang kanyang pagiging malapit kay Emilio Lacan sa harapan ko, para lang ako ay magselos at magkaroon ng higit pang motibasyon na ligawan siya. Kaya, nang makita kong nagpe-perform si Isabela Dalisay ng ganitong eksena sa harapan ko, nakaramdam lamang ako ng katatawanan. Ibinaba ko ang baso ng alak, tumayo at pumasok sa banyo, nagbuhos ng tubig sa aking mukha para magising. Kinuha ko ang tissue at pinunasan ang mga patak ng tubig sa aking mukha, nang biglang mailumitaw sa tabi ko. Hindi ko napansin hanggang marinig ko ang mapanlait na tono ni Emilio Lacan at doon ko lang natanto na may mali. Andres Makisig, ilang taon ka nang nanliligaw kay Isnhu pero hindi pa rin siya pumayag. At nandito ka pa sa kanyang kaarawan. Pakiusap, hindi siya interesado sa iyo. Maaari bang itigil mo ang mga ilusyon mo, ikaw na murang nakasunod sa iba? Si Emilio Lacan ay may hitsurang estudyante, ngunit ang kanyang mga salita ay napakabastos. Hindi ako nagpakita ng sama ng loob sa kanyang mga sinabi, tahimik ko siyang tiningnan, tapos ka na ba? Hindi inasahan ni Emilio Lacan na magiging kalmado ako, bahagyang nagulat. Ngunit ayaw niyang mawalan ng mukha, kaya tinitigan niya ako. Siyempre, hindi pa. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng lahat sa paaralan tungkol sa iyo? Ang taong sumusunod na nagpakita ng damdamin ng 79 beses. Ikaw rin ay estudyante, bakit hindi mo alam na dapat mong panatilihin ang iyong dignidad? Lahat ay malinaw na nakikita na gusto ni Isabela Dalisay ako. Bakit hindi mo buksan ang mga mata mong parang aso at makita ito? Mukhang gusto niyang makipag-away. Hindi ako natitinag, inilipat ko lang ang aking tingin mula sa kanya papunta sa likod. Nagbigay ng babala, bago ka mang insulto sa iba, mas mabuting tingnan mo ang nasa likod mo.
Si Emilio Lacan ay naguguluhan at lumingon at nakita si Isabela Dalisay na nakatayo sa pintuan. Nakatayo siya doon mula pa kanino. Siguradong nasaksihan ang buong eksena. Nang maisip ito, agad na nagpanik si Emilio Lacan, mabilis na ibinalik ang kanyang hitsura ng estudyante, nawalan ng anumang yabang. Agad siyang tumakbo papunta kay Isabela Dalisay, hinawakan ang kanyang kamay, at nagmamadaling nag-explain, "Dalisay, hindi ito tulad ng nakita mo. Si Andres Makisig, siya ang nagmura sa akin noon." Pero tila hindi ito alintana kay Isabela Dalisay, na malinaw na nasaksihan ang pang-iinsulto ni Emilio Lacan sa akin, ngunit tila hindi niya ito nakita. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin, bago humawak sa kamay ni Emilio Lacan, na may malambing na tinig, "Naniniwala ako sa iyo, umuwi na tayo." Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan niya ang kamay ni Emilio Lacan at bumalik sa silid ng salusalo. Hindi rin inasahan ni Emilio Lacan ang ganitong pag-ugali, tila hindi siya nagmamalasakit sa mga salitang binitiwan nito sa akin, kaya't nagpa siyang lumingon at mumiti ng may pang-uyam, tinatawanan ang aking kahangalan. Yumuko ako at lumiko pababa sa hagdang bato. Sa tahimik na pasilyo, tanging ang tunog ng aking mga hakbang ang naririnig. Sa dilim, naaalala ko ang mga nangyari at napapangiti ako ng malamig. Nang hawakan niya ang kamay ni Emilio Lacan, maliwanag na nakatingin siya sa akin. Habang sinasabi ang mga salitang nagmamalasakit kay Emilio Lacan, masasabi talagang napakahusay ng kanyang pag-arte. Kung hindi ko alam ang mga damdaming itinagong niya, marahil ay maluloko ako at masasaktan ng matagal. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi na bago sa akin. Sa mga nakaraang taon, para makuha siya, isinakripisyo ko ang lahat ng aking dangal at kayabangan. Kahit na ang iba ay nagtatawa o nagmura sa akin sa harap, hindi ko ito pinansin. Gusto ko lang mag-focus sa aking sarili upang makamit ang aking nais, ayaw kong mag-iwan ng pagsisisi. Kaya naman, nagpatuloy akong magpahayag ng aking nararamdaman ng 79 na beses. Pero ang taong gusto ko sa loob ng 2 taon, dahil sa kasiyahan sa aking pagsisikap, ay nagbingi-bingihan sa mga salitang nagmamalupit na iyon, at ito ay mas nakakasakit sa akin kaysa sa libu-libong mura. Ngayon, sa labas ay malakas ang ulan. Halos lahat ng taxi ay huminto at ang mga tao ay naipit sa pintuan ng bar. Tinawag ni Isabela Dalisay ang kanyang pribadong driver para sunduin si Emilio Lacan pauwi. Agad na nagpakita ng kasiyahan si Emilio Lacan, sinulyap ako, at sinabing may sinadyang tono, "Sobrang late na, lahat ay umuwi na. Ikaw na lang si Andres Makisig na nag-iisa dito naghihintay ng taxi, hindi ito maganda." Kinuha ni Isabela Dalisay ang payong mula sa driver, at may patag na boses na sinabi, "May mga paa siya." Pagkatapos nito, hindi na siya tumingin sa akin at dinala si Emilio Lacan sa sasakyan. Habang unti-unting nawawala ang sports car sa ulan, hindi ko ito inisip at nagpatuloy sa pagtawag ng taxi sa api. Matapos maghintay sa malamig na hangin ng higit sa 2 oras, sa wakas ay may driver na tumanggap ng booking. Nang makarating ako sa bahay, 2:00 na ng umaga. Inalis ko ang mga patak ng ulan sa aking jacket, dahan-dahang naglakad papunta sa pintuan ng kwarto, at ipinasok ang password. Nang bumukas ang pinto, bumukas din ang pintuan sa tapat. Si Isabela Dalisay, na may malamig na mukha, ay lumabas. Ang kanyang mga mata ay walang init. "Magsimula ka ng umuwi ng mas maaga." Masyadong malakas ang tunog ng pagbubukas ng pinto at naapektuhan ang tulog ko. Nakita ko ang kanyang mga damit na hindi pa napapalitan at naisip ko ang ilang bagay. Umuumo na lang ako bilang sagot at pumasok sa kwarto, pinindot ang ilaw at isinara ang pinto. Nang matapos akong magpalit ng sapatos, narinig ko ang isang malakas na tunog mula sa labas. Hindi ko ito pinansin, inalis ang jacket, pinagana ang aircon, at humiga sa sofa na nakabalot sa kumot. Ang apartment na ito ay binili ko 6 na buwan na ang nakalipas, matapos marinig ang ibang tao na nagsabing umalis na si Isabela Dalisay mula sa dormitory. Upang makuha siya, lumipat din ako sa labas at naging kapitbahay niya. Tuwing umaga, nagdadala ako ng almusal, at tuwing gabi, bumabati ng magandang gabi. Araw-araw ay nag-iimbento ng iba't ibang pagkakataon upang magkita, lahat para lang makuha ang kanyang atensyon.
Pero kahit gaano ako kainteresado, hindi siya tumugon, madalang siyang makipag-ugnayan. Hanggang sa malaman ko ang kanyang lihim, doon ko lang nalaman na palagi siyang nagpapanggap na walang pakialam. Tulad ng gabi na ito, malinaw na umuwi na siya ng matagal, at kahit hindi pa siya nagpapalit ng damit, nag-aalala siya para sa aking kaligtasan kaya hindi siya nakatulog. Pero nang makita ako, sinadyang nagbitaw siya ng mga walang kwentang salita. Pagod na ako sa peking palabas na ito, at ayaw ko nang makipag-arte sa kanya. Binuksan ko ang aking telepono sa real estate app at nag-post ng impormasyon para ibenta ang bahay. Kapag nagpa siya ng umalis, dapat ito ay tiyak. Kinabukasan ng umaga, dumating ang ahente ng real estate para tingnan ang bahay. Nagising ako ng may kalabuan, binuksan ang pinto at ipinakilala ang kalagayan ng bahay. Matapos ang pagtingin, nang akala ko ay ihahatid ko na sila palabas, bumukas ang pinto sa tapat. Si Isabela Dalisay ay maihawak na susi ng sasakyan at handang umalis. Nang makita ang estrangherang babae sa tabi ko, nagkunot ang kanyang noo. Sino siya? Siyang kapatid na babae ko na dumating para magdala ng gamit. Sabi. Pero siya ay napaka-propesyonal, hindi niya pinabulaanan ang aking kasinungalingan, kundi naghanap ng dahilan at umalis. Pero siya ay napaka-propesyonal, hindi niya pinabulaanan ang aking kasinungalingan, kundi naghanap ng dahilan at umalis. Pumunta ako sa kwarto upang magbihis at maghanda para sa paaralan. Paglabas ko mula sa kwarto, nakita kong may nakaharang sa harap ng elevator. Nang lumingon ako, nakita ko si Isabela Dalisay na tila naguguluhan. Kanina ay handa na siyang umalis pero bakit nandito pa siya? Nakita ni Isabela Dalisay ang aking naguguluhang mukha at medyo nahihiya na sinabi, "Ngayon, isasama kita sa paaralan." Hindi ko maintindihan kung bakit siya kakaiba ngayon, kaya tumanggi ako. Pero para siyang nawawala ng bait, matigas ang ulo na gustong isama ako. Nagbigay pa ng iba't ibang dahilan na malapit na akong malate at madali lang ang daan. Nang makita kong mukhang gagamitin na niya ang dahilan para sa kalikasan, napilitan akong sumuko at ayaw nang mag-aksaya ng oras, kaya pumayag na ako. Sa daan, hindi kami nag-usap, ang sasakyan ay tahimik na tila kakaiba. Sanay na sanay akong makinig sa kanyang mga kwento. Ngayon na tahimik ako, si Isabela Dalisay ay tila hindi komportable at sa kanyang puso ay may kaunting pag-aalala. Mukhang hindi ito isang imahinasyon. Sa mga nakaraang araw, talagang nagbago ako at ang mga pagbabagong ito ay nagpasimula ng kanyang pag-aalala. Nang makarating kami sa paaralan, sinabi ko ang isang salamat at nagmadaling bumaba sa sasakyan. Mabilis akong pumasok sa gate ng paaralan, ngunit napansin kong lahat ng tao na dumaan ay tumitingin sa akin na may kakaibang tingin, nag-uusap-usap. Si Andres Makisig ay siya ba? Siya ang nasa hot search. Talagang nakakahiya. Nang marinig ang mga hindi maintindihang salita, dali-dali kong binuksan ang aking telepono at agad kong nakita ang ilang kaibigan na nagpadala ng link sa akin. Nag-click ako upang tingnan at natuklasan kong may nag-post tungkol sa aking panliligaw kay Isabela Dalisay sa forum at umabot pa sa hot search. Nang makita ang salitang bata na umiibig na sumusunod sa tanho, ako'y naguluhan. Ang pinakamainit na post sa topic ay nagtipon ng buong proseso ng aking panliligaw kay Isabela Dalisay, nakasulat ng detalyado, kahit ang nilalaman ng mga liham ng pag-ibig ay naipakita. Mula sa malayo, nakita kong maraming tao ang nagtipon sa harap ng board ng paaralan, puno ng mga liham ng pag-ibig na isinulat ko. Ang mga tao ay nagtatawanan at nagtuturo. Gamit ang buong buhay para malunod sa iyong mga mata? Ang cheesy naman. 79 na liham ng pag-ibig na may iba't ibang estilo, ang ganitong uri ng taong sobrang umiibig ay talagang nakakatakot. Hindi ba't sinabing siya ang pinakamagaling na lalaki sa tanho? Bakit siya sumusunod sa iba? Nang marinig ang mga salitang pangungutya na walang awa, nagalit ako at sumugod sa masa, pinunit ang bawat liham isa-isa. Nang maabot ko ang huling liham, narinig ko ang boses ni Emilio Lacan. Isabela Dalisay, si Andres Makisig ay nagdeklara ng kanyang pag-ibig sa iyo ng maraming beses. Mayroon ka bang kahit kaunting damdamin para sa kanya? Ang boses ni Isabela Dalisay ay nanatiling malamig tulad ng dati. Sinabi lang ng isang salita, wala.
Nang makita ang parehong mga pangunahing tauhan na naroroon, at ako ay pinapahiya sa harap ng lahat, ang tawanan sa masa ay lalong naging masigla at walang awa. May ilang tao na mahilig sa gulo na sinadyang i-provoke ako. Andres Makisig, nagdeklara ka ng pag-ibig ng 79 beses at nakakuha ng 0, hindi ba't dapat ka nang magpatuloy? Kailan ka magsisimulang muli? Pupunta kami para tumulong at magbigay ng suhestyon, okay? Piniga ko ang mga piraso ng punit na liham sa aking kamay, gusto kong magsalita. Pero nang makita ang mga mata ng mga tao sa paligid, pinigilan ko ang aking sarili. Umiti ako ng bahagya, itinaas ang mga piraso ng liham sa aking kamay na parang nagwagayway ng bandila ng digmaan, at malakas na ipinahayag, ang ika-negatibo 100 na deklarasyon ng pag-ibig sa sentro ng paaralan. Alas 9 ng umaga sa ika-negatibo 3 ng Disyembre, inaanyayahan ang lahat ng estudyante at kaibigan na dumalo. Pagkatapos nito, hindi ko na inisip ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Naggangalit ang mga ngipin at itinaas ang aking ulo habang umalis sa lugar. Sa umagang iyon, hindi ako pumasok sa klase kundi umuwi, binuksan ang gripo at punuin ang isang palanggana ng tubig. Walang pag-aalinlangan, sinubsob ko ang aking ulo sa tubig, hanggang sa maramdaman kong nahihirapan na ako sa paghinga, umangat ako sa palanggana at humihingal. Ang aking ulo na nahihirapan sa galit ay nagiging malinaw. Tumingin ako sa aking mukha na nakapagsasauli sa salamin, pinunit ang bawat makapal na liham ng pag-ibig at sinunog ang mga ito upang maubos ang lahat sa kanal. Sa katapusan ng linggo, ang club na matagal ng tahimik ay biglang nagpadala ng mensahe na gustong magtipon. Nais kong mag-apply para umalis sa club kaya't pumunta ako doon. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Isabela Dalisay na hindi kailanman sumali sa mga aktibidad na ito, ay naroon din. Hindi ko siya pinansin, umupo ako sa isang sulok ng silid. Nang makita ako, ang ilang mga kaibigan ni Emilio Lacan ay agad na nag-arte. Bakit kaya pumayag si Isabela Dalisay na pumunta dito? Siyempre dahil gustong-gusto ni Emilio Lacan ang kasiyahan. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang queen ng paaralan ay sumusunod lang kay Emilio Lacan? Wala akong gana sa kanilang mga palabas, kaya't kumuha ako ng ilang dalandan at kumain. Nang dumating na ang lahat, ang tagapangulo ng club ay nag-anunsyo na simulan na ang laro. Wala akong interes, pero dahil nahatak ako sa laro, kinailangan kong makilahok sa nakaboboring na hamon na ito. Matapos ang 7 o 8 round, sa wakas ay si Isabela Dalisay ang natalo. Ang lahat ay sumigaw sa saya. Si Ki Ho-Ki ay nakakuha ng card na humalik sa sinumang lalaki sa loob ng 3 minuto. Bilisan mo, sino ang pipiliin ng Ho-Ki para makasama sa parusa? Alam kong hindi niya pipiliin ako, at wala akong pakialam kung sino ang pipiliin niya. Nakayuko ako at naglalaro ng mga dice sa aking kamay. At nangyari ang lahat ayon sa inaasahan ko, pinili ni Isabela Dalisay si Emilio Lacan, ngunit nagbigay siya ng isang kondisyon, patayin ang lahat ng ilaw sa silid. Ang silid ay nahulog sa kadiliman, tanging ang mga paghinga at bulungan ng mga miyembro ng club ang narinig. Pagkatapos ng 3 minuto, umilaw ang ilaw. Si Isabela Dalisay ay umupo sa harap, si Emilio Lacan ay nananatiling nakatayo sa kanyang lugar, ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda. Hindi humalik si Isabela Dalisay sa kanya. Sinulyap ako sa kanya. Narinig kong sinabi ng pangulo ng club na magsisimula na ang bagong round, kaya't agad kong inihagis ang 3 dice sa aking kamay, hindi ko inasahan na lahat ng 3 ay isa, ang pinakamababang puntos. Wala akong sinabi. Kumuha ako ng isang card mula sa stack, at iyon ay ang card na parusa na katulad ng kanina. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat sa silid, ang mga mata nila ay naglalakbay sa pagitan ko, Isabela Dalisay at Emilio Lacan. Para akong walang nakikita at pinakawalan ko ang gulong ng laro. Tumuro ang pointer sa isang kaklase na nakaharap sa akin. Inaasahan ng lahat na bibilangin ko ang aking mga salita, humihingal sa paghihintay. Pero nanatili akong kalmado at tumayo ng diretso sa harap ng kaklase, na may malamig na boses, pasensya na, kaklase. Nagulat ang kaklase at nag-isip na tatayo, ngunit biglang tumayo si Isabela Dalisay at itinapon ang upuan. Nang hindi pa naunawaan ng lahat kung ano ang nangyayari, malamig na sinabi niya,
medyo pagod na ako sa mga laro, magpahinga tayo sandali. Nang siya ay nagsalita, ang ilan sa mga kaibigan sa silid ay sumang-ayon, kaya't napilitan ang pangulo ng club na ipahayag ang pansamantalang pagtigil sa parusa at magpahinga. May ilang mga babae na nagsabing medyo nagugutom, kaya't ang mga kaibigan sa silid ay hinila ang mga lalaki pababa upang bumili ng pagkain. Pagkalipas ng 20 minuto, nang makita kong hindi pa bumabalik ang lahat, ayaw nang maghintay ng pangulo ng club, kaya't ipinaabot niya ang pagpapatuloy ng laro. Ipinatong ko ang telepono at tumingin sa paligid, at napansin kong nawala na ang kaklase, mas tiyak na maliban kay Isabela Dalisay, lahat ng mga babae ay nawala na. Hindi ko na kailangan panghulaan na ito ay muling dahil kay Isabela Dalisay na sinadyang ayusin. Pero ayaw ko nang makisangkot sa kanya. Kaya't kinuha ko ang 500 indes na baso ng alak sa harap ko, itinaas ito bilang senyales sa lahat, na wala na ang pinili ko. Ayon sa mga patakaran ng laro, pipiliin kong ubusin ang baso ng alak na ito upang matapos ang parusa. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ko ang aking ulo at walang pagbabago sa mukha, inubos ko ang baso ng alak. Hindi inasahan ni Isabela Dalisay na mas pipiliin kong uminom ng alak kaysa piliin siya, agad na nagbago ang kanyang mukha. Tinutukan niya ako ng tingin habang namumula ang aking mukha, mahigpit na piniga ang mga dye sa kanyang kamay na nag-ingay. Nang mawala ang kalahating tao, hindi na naging masaya ang laro, kaya't natapos ang pagtitipon. Maghihintay ako hanggang sa umuwi na ang lahat bago ako mag-submit ng aplikasyon para umalis sa club sa Pangulo at sumandal sa pader para bumaba. Pagdating ko sa hagdang bato, bahagya kong nakita si Emilio Lacan sa malayo. Sinubukan kong magpanggap na hindi siya nakita upang maiwasan siya, ngunit hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ano ang ibig sabihin ng tingin mo sa akin kanina nang umilaw ang ilaw? Sabihin ko sa iyo, may dahilan kung bakit hindi ako hinalikan ni Isabela Dalisay. Iyon ay tunay na pagpapakita ng kanyang damdamin para sa akin. Halos napatawa ako. Pero alam kong kahit ano pang sabihin ko ngayon, hindi makikinig si Emilio Lacan, kaya tumango ako, tama ka. Pagkatapos sabihin iyon, sinubukan kong alisin ang kanyang kamay upang umalis, ngunit lalo pang humigpit ang pagkakahawak ni Emilio Lacan, patuloy na nagmumura. Nagpupumilit kami at dahil sa aking pagkakabalanse, hinila niya ako ng malakas at nahulog ako pabalik, rolling down the stairs. Si Emilio Lacan ay nagulat at hindi nakatayo ng maayos at nahulog din.